Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tama ang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli sa dive ngayong umagang ito. At napakaganda ng dagat guys. At napakalinaw ng tubig. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At suot muna natin itong fins natin. So, ang gamit na pana natin ngayon is yung 130 cm, yung palaging ginagamit natin. So, pagkarating natin sa spot, at pagkatapos ng warm up, eto diretso na tayo sa malalim. At kung mapapansin nyo rin, nandito yung mga bait o yung mga dalagang bukid. Pagkapwesto natin, wala tayong makikitang isda, maliliit lang, pero antay-antay lang tayo kung anong lalapit sa atin. Nandito na yung mga bait, yung mga dalagang bukid, pasugod sa atin. At yun, kung makikita nyo yung mga itim dun sa unahan natin, yung mga midnight snapper yon, pero ang tatalino kasi nila, ayaw lumapit. Dito guys, may lumapit pa sa ating ilak. Hindi yan yung target natin. Kaya paglingon ko ulit sa kanan ko, may bluefin na palapit sa atin. Kaya pagka-close ko ng gap, nakuha ko yung distance, tiniran natin to. At napakaganda yung pagka-tira natin dun sa isda na tuhog natin na barbecue. Good size na bluefin trevally, 1.5 on scale. Okay na rin. At ilang oras pa ang lumipas, halos wala na talaga nagpakita dito sa spot. Kaya nag-isang dive na lang ako. At matumal talaga ngayon ang isda. Walang nagpapakita or yung dumadaan man lang sa atin habang nag-aambus tayo. Ilang seconds pa ang lumipas, may napapansin na akong dalawang midnight snapper. Antayin natin kung lalapit sila. At eto nga, hindi tayo nabigo. At medyo napataas yung tama natin dito kasi yung paglapit ng isda sa atin is harap na harap. Kaya yung tama natin is muntik pang mapunit. Buti nilang tumago sa line, hindi na napwersa ng shop natin. $1.3 kilogram on scale. Goods na rin to. At eto lang din yung huli natin ngayong umagang ito sa dive. Pang-ulam naman tayo. Pinahapunan, balik tayo sa dagat, dive na naman. Eto, nagdayo ako dito at naiwan ko pa yung gloves at medyas ko dito kaya mukhang mahirapan tayo sa pagload ng spear gun neto. Dito guys, nagdayo ako sa palaging dinadayuhan natin sa Barangay Banisi dito sa Banton.
Eto naman, pagka-load natin nung unang goma natin, medyo okay pa. Pero dito sa kicker, medyo nahirapan ako, sumakit yung kamay ko. Pagkarating natin sa spot, antay-bagad tayo. Shoutout nga pala kay Pawikoy, Ramon Castillo, Bea Lopez, Nexon Edson, Jerry Minyosa, Unidos Divers, Rapi Bantilan, Isulok Family, Jace Perpising TV, Kasalom TV, Romel Cadilinya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkapwesto natin dito guys, kung makikita nyo, nandito yung mga bait at paiba-iba yung direksyon nila. Kung mapapansin nyo, biglang nagsitakbuhan yung mga dalagang bukid. Akala ko dito, mayroon ng palapit sa atin na malaking isda. Ito kasi yung good sign na may lalapit or may humahabol sa mga dalagang bukid na ito. Ngunit nag-antay-antay pa tayo dito, wala tayong nakita. Kaya taas muna tayo. Ito yung second dive natin ngayong hapong ito. Dito pa rin sa nakitaan natin ng mga dalagang bukid. Kasi sa kanila na parang may naghunt sa kanila sa malalim na area. Kaya nabubulabog sila at nagtatakbuhan pa puntang mababaw. Pagkapwesto natin, umurong lang ako dito ng konti sa malalim para tingnan natin kung ano talaga yung nambubulabog sa mga dalagang bukid dito. At kung mapapansin nyo nga guys, ayun, nagsitakbuhan ulit, napakabilis yung mga dalagang bukid. At eto nga yung humahabol sa kanila, isang bluefin. Ngunit sa sobrang bilis ng galaw ng isda, halos bumangga na sa shop natin kaya hindi ko kaagad na pull yung trigger. Tininan ko pa sa likod ko ngunit nawala na. At dito may napansin pa akong dalawang bluefin dito sa unahan natin. Kaso nga lang pag galaw ko ng pana ko hindi na dumiretso sa atin. Sayang. Yun sana yung unang magiging isda natin ngayong araw na ito. Kaya balik muna tayo sa taas. Makalipas ang 2 oras guys, nandito pa rin tayo, nagbabaka sakaling may magpakita pa sa ating isda. At eto, madilim na nga yung ilalim ng dagat. Halos mag-aalas 6 na rin to. At pagkapwesto natin, hindi pa tayo nakakatagal. Eto, may nakita kagad akong isang slender unicorn. Nag-iisa lang siya. Buti lang, tuloy-tuloy yung paglapit niya. Kaya pagka-close ko ng gap at nakuha ko yung distance, tinira na natin to. Baka tirahin pa ng iba. At medyo nga na pababa pa yung tama natin dito. Muntik nang hindi tamaan. Buti na lang itong slender unicorn is matigas ang balat. So bihirang mapunit itong ganitong kahit medyo alanganin yung tama mo dito sa isdang ito. At kung mapapansin nyo guys dito, medyo may sugat itong isdang ito. Siguro ito, hinabol ng malaking isda or nakawala lang siya. Kaya may sugat. At ito pa lang yung unang isda natin ngayong araw na ito. Isang slender unicorn. 1.7 kg on scale. Goods na rin. At makalipas pa ang ilang minuto, madilim na talaga yung ilalim ng dagat. Pero nag-last dive pa rin ako. Nagbabaka sakaling makakita pa tayo ng isda. At pagkapwesto ko dito, nakita ko agad yung mga black unicorn. Ito kung tawagin dito sa Banton is yahing. Pero family pa rin siya ng mga unicorn.
ilang segundo pa ang lumipas, kung mapapansin nyo guys, nagsitakbuhan ulit yung mga dalagang bukid. Napakabilis papunta sa atin. A good sign na may naghahabol dito sa mga dalagang bukid na ito. At hindi nga nagtagal, eto may palapit sa atin na isang bluefin trevally, napakalaki. At muntik pang hindi tamaan natin sa sobrang bilis yung galaw niya. Sobrang bilis yung lapit niya sa atin. Buti na lang napaganda yung pwesto natin at natamaan natin ito. Ay, nakaisa pa tayo. Kahit wala ng pag-asa. Ang oras natin is 6:80 na. Ay, thank you Lord. At tingnan nyo naman guys yung tama natin. Halos mahiwa natin yung isda. Sa sobrang bilis kasi nung galaw niya at sa sobrang bilis nung lapit niya sa atin. Kaya ganun yung tama. Kung mapapansin nyo guys dito, yung isda may scratch dito sa bandang taas niya. Siguro eto rin ay hinabol ng malaking isda, nakawala lang. So halos may tama yung mga nahuli natin na isda ngayon. So ganun talaga dito sa karagatan. So the more na mas malaki ka daw, the more na mas may chance na tumagal ka or mag-survive ka dito sa ilalim ng dagat. At eto na guys yung last na isda natin ngayong hapong ito. 4 kg on scale. Goods na rin. 2 piraso man lang yung nahuli natin. Ayos na rin. Halos naka 6 na kilo din tayo. Pagka uwi natin sa bahay guys, eto nga madilim na yung paligid. Gabi na. So, bebenta pa natin itong isda, itong bluefin. Ang bluefin natin guys is naka 4 kilos on scale. Tapos yung slender unicorn natin is 1.7. So, itong bluefin is 4 kg. Benta natin to ng 200. May 800 tayo dito. Tapos yung slender unicorn 1.7 tapos times natin sa 170 is may 260 tayo. Halos may 1,000 plus na rin tayong kita. Goods na rin yun sa 3 hours na dive. Malaking kita na yun sa isang araw natin. Alright. Hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang sa susunod nating mga video. Maraming salamat po sa walang sawang nanonood ng mga video natin guys. Sa palaging nandyan lang. Maraming salamat po sa inyong lahat.